Magandang umaga, Pilipinas. Hunger strike nga po ng cited in contempt SMNI host na sila Celis at Badoy. Dinedma po ng Kamara. Ayan, alam naman nga po natin mga kaibigan na nung mga nakaraang araw po ay naipakulong po ng House of Representatives ang dalawang host po ng SMNI na si Eric Celis at si Lorraine Badoy. Dahil nga po, dalawa po yan dalawang rason. Kung hindi ako nagkakamali, yung aking napanood mga kaibigan. Yung una po ay dahil sa kanilang tila baga ay pagiging bastos. Lalo na yung pakikipagsagutan nung ka-Eric sa ating po mga kongresista. Yun po, rule number 1 po yun na kanila pong nilabag mga kaibigan dahil may proper decorum po sa House of Representatives. Pangalawa mga kaibigan, yung kanila pong hindi po pagsasabi kung sino po yung kanilang source hinggil po sa kanilang akusasyon kay House Speaker Representative Martin Romualdez yung paggamit di umano ng 1.8 billion travel fund mga kaibigan. At pangatlo, ito po naman yung kay Lorraine Badoy. Yun daw pong di umano ipagsisinungaling dahil as per Miss Badoy, meron daw po silang mga sponsors or mga endorsers sa kanilang estasyon or sa kanilang corporation. Samantalang sabi po ng kanilang mga abogado, wala daw. Ayan. So meron pong hindi pagkakatugma sa kanilang mga statement. So yun po mga kaibigan, ang dahilan kung bakit po sila ipinakulong. Cited in contempt po silang dalawa. Hindi po yung, may iba po kasi tayong nababasa, nagko-comment, may pinaglalaban yan sila. Na talaga, sinusuppress yung press freedom o yung freedom of speech. Hindi po, may mga nilabag pong mga pamantayan sa Kongreso. Kung ikaw ba naman, nandun ka, magalang ka. Siguro naman, hindi ka aabot sa gano'n. Although meron kang ipinaglalaban, pero nagsasabi ka ng katotohanan. Let's say, yung iyong mga statement tumutugma sa official statement ng abogado ng inyong kumpanya, siguro walang magiging problema. Bakit po ba isinasagawa yung hunger strike? Sige nga po, comment down below. Ang hunger strike mga kaibigan, syempre, to get sympathy from the public. O syempre, maaawa ka nga naman. Nung nakita nga natin kahapon yung kanilang itsura, ano po ba yung kanilang ginagawa? Hunger strike hanggang daw po alisin yung kanila pong yung kanilang cited in contempt na kanilang parusa mga kaibigan. Hanggang daw po yan ay matigil. Hanggang po yan ay matapos, hindi daw sila kakain. Di ba? Iinom lang sila ng tubig, no? Siguro, pangalawang araw na nila o pangatlong araw na hindi daw kumakain. Di ba? Kung ikaw naman, regular na mamamayan at madali kang kumuha ng simpatya, kawawa naman ika, oo nga, no? Ay talagang may ipinaglalaban sila, no? Tataas pa ng kamay dito. Again, guys, hindi po natin kinakampihan ng Kongreso. Hindi din po natin masyadong kinakalaban ng mga host ng SMNI. Ang sa atin po mga kaibigan, ng katotohanan po. Kasi po pag ikaw nagsasabi ng katotohanan, di ba dapat wala kang reservation sa pagsabi. Dahil nagsasabi ka ng katotohanan, sabihin mo kung sino yung mga resource person. Di ba wala kang takot kung ikaw ay nasa katwiran. Ganun lang naman ang dami mo pang sinasite. O pati daw yung Sotolo, protected by Sotolo. Na-question tuloy sila if they are unaccredited journalists. Yon, isa pa sa question yon. 'Di ba? Are they unaccredited journalists? 'Di ba? Kasi may mga accreditation pa po yan bago mo masabi na ikaw ay miyembro ng mainstream media. Hindi lang porket ako'y magtatayo ng isang ganito at tatawagin ko na sarili kong media, no? Kasi may mga ethics po yan na pinapractice mga kaibigan. 'Di ba? Kagaya ng yung tawag dito samahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, yung KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, meron po silang pamantayan na sinusunod. 'Di ba ho? Kaya ayun po, isa pang question 'yan. So tayo po ay maging mapagmatsyag po tayo. Baka naman na pakitaan tayo ng 'di ba, nag-hunger strike, nagno-noise barrage, tayo po ay kakampi na po tayo, hindi po. I-check po natin kung bakit po sila ipinakulong ng Kongreso, ano pong dahilan. Yun lang ba dahil sa may pinaglalaban silang pera ng bayan o na hindi mapatunayan o dahil naging medyo hindi magandang kanilang pag-uugali sa Kongreso kaya po sila ay napakulong. Meron pong mga discrepancy sa kanilang mga statement kaya po sila naipakulong. Yun po mga kaibigan, wag po tayong masyadong maging, 'di ba?
nagiging bias, mga kaibigan. Yung pong mga kongresista po natin, alam po nila ang kanilang ginagawa, mga kaibigan. So Silver Voice TV, maging mapagmatsyag po tayo at suriin po natin ang bawat nangyayari sa ating pong pamayanan. Silver Voice TV, good morning.